Hi everyone! This is Bella Ann here and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng graduation makeup look. So eto na yung look na yon, very simple lang. Let me know kung gusto nyong gumawa ako ng mas bongga pa dito. Etong makeup look na to, pwede to sa graduation mismo, pwede din sa graduation photoshoot, pwede sa students, pwede sa parents. Hindi lang kailangan students ang maganda sa araw ng graduation. Syempre kaming mga parents din, gusto rin naming maganda kami kapag graduation ng mga anak namin. So, yung mga previous video ko or ng mga past years na video ko ng graduation makeup, maraming nagko-comment na puro daw ako kuda. Ang haba ng intro ko, ang haba ng kwento ko. So wag na nating patagalin to, umpisahan na natin agad. Minsan kasi ang dami ko talagang chika. But before we start, kung bago ka lang dito sa aking channel, i-hit mo na yung like button dyan sa baba, mag-subscribe ka na rin at i-hit mo yung notification bell para lagi kang ma-update every time meron akong mga bagong videos. And pwede mo rin akong i-follow sa iba kong mga social media, ilalagay ko na lang siguro sa screen. So you can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. So tara na, wag nang masyadong maraming kuda. So ayan, bare face ako. Meron akong malaking pimple dyan, pero wag nyo nang pansinin. Syempre, mag-start kayo na malinis yung face nyo, mag-skincare na rin kayo. Huwag yung kalimutang mag-primer para maganda yung lapat ng makeup natin. So, yung primer ko, ubos na siya. Meron pa pero ayoko siyang simutin kasi baka kailanganin ko siya next time. So, ito muna yung gagamitin ko today as a primer. So, this is the I White Korea Facial Cream Whitening Vita. So, whitening na to, makeup base, at saka may SPF 15 na rin to. Pwede ko tong gamitin as primer or as base, pero ingat lang masyado tong maputi. Ayan, naglagay na rin ako sa leeg. Napadami yung nakuha ko eh. Ayan, o, tingnan nyo. Maputi siya kapag in-apply mo na sa skin. Magkukonceal lang ako ng mga ganap dito sa aking mukha. Marami tayong kailangang itago. So, gagamitin ko tong aking Pocallure Color Corrector Concealer. Kailangan natin ng salamin. So, you can use kung ano yung concealer na meron kayo dyan. Kung ano yung concealer na nag-work sa inyo. Kung wala naman kayong mga kailangang takpan sa face, hindi nyo na kailangang mag-concealer. Foundation lang, okay na. For the foundation, I will be using my Maybelline Fit Me Matte Poreless. Ito yung favorite kong foundation. Lagi nyo itong nakikita sa mga videos ko. And may recommend ko rin to sa inyo. Kasi maganda to guys. Maganda yung coverage niya and meron siyang matte finish. Pero kung okay naman yung face mo, maganda naman yung face mo, wala kang masyadong kailangang itago dyan, maganda yung skin mo, pwede ka nang gumamit itong I White Korea BB Holic Everyday BB Cream. Wala tong coverage, pero napakaganda rin ng lapat nito sa skin. Ito yung bagong Maybelline Fit Me ko. Try kong isimutin itong luma. Baka may lumabas pa. Oh, meron pa. Pwede pa siya. I'm in the shade 220 by the way, dito sa Maybelline Fit Me. Meron itong parang mga nakasashay kung gusto mong mag-try ng shade. Maglagay na lang siguro ako ng links sa baba. Pwede kang gumamit ng brush, ng sponge, or kung ano yung sanay kang gamitin. But today, gagamit ako ng brush. Kapag ka i-blend nyo yung foundation nyo, wag nyong i-drag like that. Patap-tap lang dapat, ganyan. Para maganda yung lapat sa skin at hindi madrag yung ating foundation. Tap-tap motion. Tap-tap o dab-dab. Ganyan. Basta ganyan ang way ng pag-blend ng foundation. Wag nyong hilahin na pag ganun. Just like that para maganda yung blending. Don't forget na maglagay din sa leeg nyo para hindi naman yung mukha nyo lang yung maputi. Pantay. Magmumukhang nakalutang yung ulo mo kapag sobrang puti niya. Lutang na lutang, kitang-kita. Always make sure na pantay yung leeg and yung face nyo. And kung labas yung dibdib nyo, ayan, maglagay din kayo ng foundation dyan. Well, kung nakatoga ka, matatakpan din naman yan. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung lapat ng Maybelline Fit Me. O, diba? Fresh na bigla ang lola nyo. Cover niya yung mga sumpa natin dyan sa mukha. For the brows, I will be using my Bay Pre-Thickening Eyebrow Gel or eyebrow mascara. Ganito siya. And meron tong parang mga fiber. That's why gustong gusto ko to kasi yung kilay ko, as you can see, ano siya, parang maninipis yung hair. And marami pang sparse area yan. So, okay, maglalagay lang muna ako nitong eyebrow gel or eyebrow mascara. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ayan, ganyan siya. Then, gagamit lang ako ng eyebrow pencil para i-outline yung aking eyebrows and to fill in na din the sparse area. If you want me to do an eyebrow tutorial, just let me know. Comment lang kayo dyan.
Hindi ako ganun kagaling magkilay, but I can teach you kung ano yung ginagawa ko sa kilay ko. Then, kuha lang kayo ng angle brush tsaka concealer. Yan, yung manipis na angle brush. Lilinisin natin yung gilid ng ating eyebrows. So, yung kilay natin, hindi siya magandang tignan kung sobrang haba niya or sobrang igsi naman niya, no? So, para malaman mo kung saan yung tamang bagsak ng dulo ng kilay nyo. So, ganito. Lagay mo lang dito sa may ilong mo, sa dulo ng eyes mo. And kung saan maglaland ito, dulo nito, dyan dapat yung dulo ng kilay mo. So again, lalagay mo ito dito sa ilong mo, sa dulo ng eyes mo. And kung saan siya magland, dun dapat yung dulo ng kilay mo. So lilinisin ko lang yung gilid-gilid nito para mas define yung ating brows. Like that. And kasi hindi ako nag-shave ng kilay, hindi rin ako nagbubunot. So makalat yung kilay ko. For the eyeshadow, I will be using my Showil Pigmented Eyeshadow Palette. This is the palette number 2. Ito mura lang to guys, 100 plus lang yata to. Dapat meron kayong ganito. Kahit hindi ka mahilig mag-makeup, at least dapat meron kang isang eyeshadow palette na pwede mong gamitin kapag may mga event kang pupuntahan like this, 'di ba? Kahit ikaw hindi ka mahilig mag-makeup or you don't do makeup in the daily basis, dapat meron ka pa ring mga makeups kasi mga pagkakataon na, ayan, may graduation kang a-attendan or whatever, yung may mga event na kailangan mong puntahan. Puro na naman ako chika. So, this is a must-have. Mai-recommend ko sa inyo to. 100 plus pesos lang yata to. Sobrang mura. So, ilalagay ko na lang yung links dyan sa baba. So, again, this is the palette number 2. This is perfect na for any event. So, kailangan natin ng mga eyeshadow brush. Iba-iba yung size. First, kukunin ko tong parang orangey na shade dito. And ilalagay ko all over my lids and sa crease. And lalagay ko siya dito. All over my lids. So, ayan, ganyan na yung itsura niya. Lagi kong sinasabi pagdating sa eyeshadow, blending is the key. So, blend nyo lang maigi yung mga eyeshadow nyo. Sa itong darker shade na nandito, lagay ko yan dito sa aking outer corner. And, paakyat dito sa crease. And I will blend it inwards. Ganyan. Smaller brush, ito pa rin darker shade. Lalagay ko dito sa aking under eye. Ito sa ilalim. Halfway lang, huwag nyo paabutin dito sa dulo, dito lang, halfway. And blend it upwards. Next, itong shimmery dito, maglalagay ako dito sa aking ear ducts, or sa, ano ba tawag dito? Inner corner. You can blend it halfway din, pababa dito. Ganyan. Itong shimmery na dark, lalagay ko lang sa center ng aking eyelids. Kamayin ko na lang. Dito lang sa center. Ayan, para makinang tayo. So, ganyan na yung itsura niya. Kunin mo lang yung brush na gamit mo kanina and then blend everything para seamless. Gamit ulit tayo ng angle brush and concealer. Ayan, ganyanan mo lang siya. Linisin mo para pantay. Again, kung gusto nyo mag-falsies or magpa-eyelash extension, go. Since graduation, minsan lang naman yan. But, for today, gagamit na lang ako ng curl lash and mascara. Meron nga pala akong parang ano ba yun? Yung lashes na self-adhesive na dinidikit para din siyang extension. Maganda yun, guys. Check nyo na lang sa mga vlog ko para makita nyo rin kung saan yun pwedeng mabili. Ganda yun. Ikaw na nga lang magkakabit and makokontrol mo kung gaano kakapal yung lashes na gusto mo. So, ililink ko na lang sa card yung video ko noon para makita nyo. Or ilalagay ko na lang sa description box or sa comment section. So, mag-curl lang ako ng lashes. Kung hindi naman kayo mahilig mag-falsies or extension, okay ng mascara lang. Favorite mascara ko is from Maybelline. This is the Hyper Curl. Naiwanan ako sa Hyper Curl, no? Ang dami ng bagong mascara ni Maybelline, pero I'm still using the Hyper Curl. I don't know. Mahal kasi yung iba. Hindi ko pa afford. Lalo na yung Sky High ba yun? Gusto ko siya itry pero mahal. So, ito yung pinaka-affordable sa Maybelline and yet, gustong-gusto ko rin naman yung quality niya. So, ganyan yung wand niya. Naka-curve. So, yeah. Mag-mascara lang tayo. Kung hindi kayo magpo-falsies, magmamaskara lang kayo. Apply 2 coats or 3 coats para magandang-maganda yung inyong lashes. Pagka-apply ko, kina-curl lash ko yan ulit. Then, i-double coat ko pa yan. Para maganda yung lashes kahit walang falsies.
Pak. O, diba? Taray na ng lashes. Kuhain ko lang ulit yung eyebrow pencil. Maglagay ako dito sa aking lower lash. Dito lang sa corner. Magko-contour na rin ako ng ilong para kahit papaano mukhang matangos. So, ganito lang ako mag-contour ng ilong. Ayan, blend natin. Then, lagyan ko ng concealer dito sa gitna. For the lips, I wanna go nude. Pero kayo, kung ano yung gusto nyo, huwag naman kayo gumamit ng sobrang red na red or parang electric pink kasi parang hindi bagay sa event. So, gagamitin ko yung nude lang na lipstick. Wow, very ano naman. Masyado siyang nude. Lagyan ko lang ng konting pink. Ayan, perfect. Parang naging mauve yung kulay niya. Kung iset itong aking blush, pero nawawala yung powder blush ko. So, kung may powder blush kayo, iset nyo yung inyong cream blush para mas magtagal siya. Using this Show Will Makeup Cleanse and Set, isiset natin yung ating makeup, especially dito sa eyes. Pag nagsisetting spray ako, mas nagpo-focus ako dito sa eye, sa brow, sa eyeshadow. Blush on, yung lipstick madaling i-retouch. Maglalagay lang ako all over the face. Patutuyuin lang natin yan. Mag-set lang ako ng powder. Ito na lang Dazzle Me na press powder ko yung gagamitin ko. So, usually kapag nagsiset ako dito sa aking T-zone and sa under eye. And whatever yung matira sa sponge, kalat ko na lang sa aking face. Sa leeg as well. Para pantay ang kulay. And that's it. Ito na yung ating graduation makeup look. Super easy lang gawin and kita nyo naman, affordable lang yung mga products na ginamit natin. Pwede rin naman kayong gumamit kung ano yung mga products na meron na kayo dyan. And that's it for this vlog. Please don't forget to thumbs up this video if you like it. Comment down below kung meron kayong mga questions dyan. And see you on my next vlog. Bye! Thank you for watching. Don't forget to love yourself.